Natapos ang ating last chapter sa Wisteria Wand and Sword, kung saan kinukuha ng halimaw ang mga magical elements ng kanyang kapwa halimaw na natalo gamit ang kanyang core. At nang sapat na ang kanyang nalikom na lakas, ay nag-iba ito ng anyo kung saan nagkaroon ito ng pakpak at lalong pa itong lumakas. Patuloy na hinarap ng mas pinalakas na halimaw si Wilserfort at ang ating bida ay lalong nahirapang kalabanan ito. Dumating sa punto na nawalan na ng ganang lumaban pa si Wilserfort habang ang halimaw ay tatapusin na ang kanilang laban. Bigla namang dumating si Rusty upang iligtas ang ating bida, ngunit ang naging kapalit nito ay ang kanyang buhay. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wisteria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 26. Nagsimula ang chapter kung saan ang sandata ng halimaw ay nakabaon sa katawan ni Rusty, habang si Wilserfort ay patuloy na nahuhulog. Bigla namang dumating si Professor Wertner na nakasakay sa isang dragon patungo kay Wilserfort upang sagipin ito sa pagkakahulog. Matagumpay namang nasalo ng guro ang ating bida, ngunit si Wilserfort ay patuloy na tinatawag ang kanyang matalik na kaibigan na si Rusty. Sinabihan naman ni Professor Wertner si Will, na tigilan na niya ang kanyang ginagawa, wala nang saysay ito dahil patay na ang kanyang kaibigan, habang ang ating bida ay bigla na lamang tumahimik. Tuluyan nang nakalayo sina Professor Wertner at Wilserfort sa halimaw gamit ang dragon na dala ng guro. Inilipat naman ang scene sa itaas ng tore, kung saan ang isa sa mga Magi Evander na si Zeo ay nagalit sa nangyari. Ito ay tumayo sa pagkakaupo at aakmang aalis ng tore na ikinabahala ng kanyang kasama. Bigla namang nagsalita si Karyot upang kausapin si Zeo at sinabi na saan mo pinag-iisipang pumunta, Zeo. Sinaad ni Zeo na hindi pa ba ito halata, natural sa nangyayaring laban. Umiiyak at humahagulgol ng walang magawa at nakakaawa, wala ni isa sa kanila ang kapakipakinabang. Ngunit ang pinakawalang silbi sa lahat ay tayong mga Magi Evander na iniwan ang mga tao para mamatay. Sinabi naman ni Karyot na ipinaliwanag na ni Aaron Sama ang mangyayari diba, kung tayong mga Magi Evander ay bumagsak, magdudulot ito ng pagkawala ng barrier. Kung mangyari iyon, walang iba kundi ang mga mananakop mula sa kalangitan, ang tiyak na magbabalik ng mundong ito sa abo. Tayong lahat ay wala ng gaanong lakas, laban sa bagay na iyon sa kasalukuyang kalagayan natin. Kaya't maghintay ka muna hanggang makuha natin muli ang ating kapangyarihang mahika, gaya ng palagi kong sinasabi sa iyo, maging mas mulat ka sa iyong posisyon bilang isa sa mga Magi Evander, bumalik ka sa iyong upuan. Sinambit naman ni Zeo, na kung ganoon hindi ko na kailangan yan, itong walang kwentang titulo ng Magi Evander. Patuloy na naglakad si Zeo papalayo sa kanila, habang nagpakawala naman ng enerhiya si Karyot sa harapan ni Zeo, upang pahintuan ito. Sinabi ni Karyot na sinabi ko na sa iyo na bumalik ka, kung hindi mo gagawin, pipilitin kitang manatili dito sa pamamagitan ng puwersa. Tumawa na naiinis si Zeo sa kanyang narinig at sinabi na gusto kong makita na gawin mo yan. Nagtanong naman ang isa sa mga elf na kasama ni Elnor at sinabi na anong gagawin natin Elnor Sama. Sinabi ni Elnor na mga baliw sila, patuloy tayong mag-observe mula sa tore, sa huli, ito pa rin ang bansa ng mga mages. Sinambit naman ng kanang kamay ni Elf Arya sa kanyang isipan na ang laban sa ilalim ay halos talo na at ang mga Magi Evander ay hindi nagkakasundo sa ganitong takbo. Bigla namang napahinto ito dahil tumayo si Elf Arya at umalis sa kanyang upuan. Sinubukan naman niya itong pigilan, ngunit patuloy lang ang Alvesvina sa paglalakad. Hinarap ni Elf Arya si Aaron, ang Light Monarch at sinabi na bawiin mo ang utos mo, nag-aaksaya lang tayo ng oras dito. Sinabi naman ni Aaron na hindi ko babaguhin ang isip ko, bumalik ka, Elf Arya. Hindi nagustuhan ni Elf Arya ang sinabi ng Light Monarch, at ang kanilang paligid ay unti-unting nilalamon ng yelo. Sinabi ni Elf Arya na ililigtas ko si Will, at ang mga taong mahalaga sa akin. Kung may magtatangka mang pumihil sa akin, ay papatumbahin ko. Kinakabahan na naluluha naman ang kanang kamay ni Elf Arya sa ginagawa ng kanyang master. Ibinalik naman ang scene kina Professor Wertner, kung saan si Will ay tahimik na umiiyak. Sinabi ni Professor Wertner sa kanyang sarili na ang kinahahantungan ng laban namin ay bumagsak dahil sa Devende,
ang Supreme King of Killing, ang natirang mga Dino Bolos o mga halimaw mula sa mas malalim na mga palapag, ay nagsimula ring itulak ang mga mage pabalik. Kahit ang mga duwende ay hindi makagawa ng kahit ano para pigilan ang sitwasyong ito na lumala. Ang tanging pag-asa na natitira sa amin ay ang batang ito. Bigla namang nagsalita si Will Surfort at sinabi na wala akong magawa ng kahit ano, hindi ko mailigtas ang sinuman, parang noong panahong iyon. Ang panahon kung kailan kinuha si Elfaria. Ito ba ay dahil hindi ko magamit ang mahika? Dahil hindi ako makagamit ng mahika, hindi ko maipagtanggol sina Elfaria, Rusty, o kahit sino pa. Dahil ako ay isang walang kwenta at isang mangmang. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Patuloy na lumuha si Will Surfort dahil sa mga nangyari at sinabi, na Wertner Sensei, bakit ako lang ang hindi makagamit ng mahika? Sinabihan naman ni Professor Wertner si Will, na magpakatatag ka Will. Bigla namang nagpakita si Marles sa kanilang harapan na ikinagulat ni Professor Wertner. Si Marles ay nakaapak sa kanyang mga patalim na wand, at ang iba pa nitong wand ay naglabas ng mga magic circle na nasa kanyang likuran. Sinabi ni Marles kina Professor Wertner na ang batang iyan ay mas masangsang kaysa sa mga duwende, at siya ay isang problema, papatayin ko kayong dalawa sa isang bagsak ang kilos. Sabay-sabay na lumabas ang mga itim na mahika sa mga magic circle na nasa likod ni Marles, patungo kina Will Surfort at Professor Wertner. Inilipat naman ang sim kay Colette at Lihana. Tinanong ni Lihana si Colette kung ano ang ginagawa nito, habang bigla namang dumating ang pusa ni Will, na si Kiki. Mabilis na nilapitan ni Colette si Kiki, at tinanong kung ayos lamang ito. Hinawakan niya sa mukha ang pusa at pinagmasdan ito, habang sinabi niya sa kanyang isipan, na nagdudugo ba ito? Hindi, ito ay mga bakas ng dugo ng ibang tao. Kay Will ba ito? Hindi, maaari bang sa tao na iyon? Kung ganoon, ibig sabihin si Will ngayon ay. Mabilis na binuhat ni Colette si Kiki at tumakbo ito. Sinabihan din niya si Kiki, na sundan niya ang amoy nito, at dalhin siya kay Will Surfort. Napansin naman ni Sion ang pag-alis ni Colette. Napagdesisyonan niyang sundan si Colette at sinabihan sina Lihana, Wignell at Julius, na kayo na munang bahala dito. Bigla naman natarante si Julius, habang sinabihan siya ni Wignell na gamitin niya ang kanyang mga clones. Sinabihan din ni Lihana si Julius, na bilasan niya ang kanyang pagkilos, na ikinainis niya at sinabi sa dalawa, na bawat isa sa inyo. Itigil ninyo ang pagtrato sa akin na parang ako ay isang taga-ayos lang. Inilipat ang scene kay Headless, kung saan nasa itaas pa din ito ng gusali. Sinabi ni Headless, na mukhang si Marles ay nagsasaya ngayon. May bigla naman itong inilabas na itim na mahika, na nagmula sa kanyang wand at sinabi, na ikaw din ay dapat na pumunta sa pangunahing putahe. Pinalipad niya ang itim na mahikang inilabas niya, patungo sa tore, at nakita ito ng Devende. Sinundan ng halimaw ang itim na mahika ni Headless, habang nakita naman ito ni Krillwi. Sinabi ni Krillwi sa kanyang sarili, na masama ito. Ito ay patungo sa sentrong lungsod ng syudad. Hindi, patungo pala ito sa tore. Mabilis na sinabihan ni Krillwi ang lahat ng mga mage, na huwag hayaang lumapit ito sa sentral na palapag. Sinabi pa ni Krillwi sa kanyang sarili, na ang halimaw na iyon ay kayang patayin ang mga Magi Evander. Nakita ng halimaw si Krillwi, at inatake niya ito gamit ang kanyang mga spikes na inilabas niya sa kanyang mga pakpak. Hindi naman inasahan ni Krillwi na aatakihin siya ng halimaw, habang ang mga spikes ng halimaw ay naging itim na mahika na pumalibot sa kanya, at naglikha ng malakas na pagsabog. Nakita ni Professor Edward ang nangyari, at nababahala ito sa pwedeng mangyari kay Krillwi. Napamura si Professor Edward, habang sinabihan niya si Miss Gina, na magsagawa ng suicide attack. Kayong mga dwarves, magtungo kayo sa sentro ng syudad. Gawin ang lahat ng makakaya nyo, para sirain ang mage killer ng Devende. Sinabi ni Miss Gina, na nagbibiro ka ba? Ang mga tao ko ay pagod na mula sa pagiging pader para sa inyong mga mage. Si Donan at ang iba pa ay sugatan na rin. Sinasabi mo ba sa amin na mamatay kami? Sinambit ni Professor Edward, na tama, para sa kapakanan ng lugar na ito, upang protektahan ang mga bata, mamatay kayo. Bigla namang napasigaw si Julius at binanggit ang pangalan ni Miss Gina. May isa palang halimaw ang papalapit sa dwarf upang atakihin ito.
Mabilis namang kumilo si Professor Edward, at itinulak niya si Miss Gina, upang hindi ito tamaan ng pag-atake, ngunit sa kanya naman ito tumama sa kanyang likuran, at labis ang dugong lumabas sa kanya. Hindi naman natinag ang guro, at nagpakawala ito ng magic spell, na tinawag niyang Impenitent Lightning Salve. Tinanong ni Miss Gina kay Professor Edward na bakit mo ako iniligtas. Sinabi naman ng guro na sa sitwasyong ito, kung saan may kalaban na hindi apektado ng mahika, mas mababa ang halaga ng buhay ko kaysa sa buhay ninyo. Iyon lang yun. Makakakuha kayo ng kabayaran para dito, kaya't ibigay ninyo sa amin ang inyong mga buhay. Hindi naman inasahan ni Miss Gina ang sinabi ni Professor Edward sa kanya, habang mabilis nitong sinabihan ang kanyang kasamahan, na tipunin ang ating hukbo, at magtungo sa sentro ng syudad. Inilipat naman ang scene kina Sion at Colette, kung saan sinabihan ni Sion si Colette na umalis sa kanyang kinalalagyan. Ang Devende ay biglang nagpakita sa harapan ni Colette na ikinagulat ng dalaga. Muli namang inilipat ang scene, at ito ay sa Rigarden Magic Academy. Ang headmistress ay nakikinig sa report ni Iris. Sinabi ni Iris na si Edward Sensei ay nasugatan. Hindi rin namin makontak si Professor Wertner. Ang linya ng labanan sa kanlurang bahagi ng syudad ay bumagsak. Ang high mage unit sa Hilagang Silangan ay naubos na. Sinaad ng headmistress sa kanyang isipan na ang sitwasyon ay napakasama. Inuubos nito ang lahat ng meron kami para protektahan ang mga tao. Hindi namin magawang pigilan ang mga kalaban. Sinabi naman ni Iris sa kanyang sarili na dahil sa pagsali ng mga duwende sa laban, nabawasan ang bilang ng mga mage killers. Ngunit hindi pa rin namin mapigilan ang Devende. Patuloy namang nag-announce ang pagod na si Iris na magpadala ng reinforcements. Hindi na natin kayang pigilan sila. Kailangan natin ng tulong. Sinabi ni Iris sa kanyang sarili na ang bawat larangan ng labanan ay nasa matinding panganib. Hindi kami makakuha ng sapat na lakas sa pakikipaglaban. Sa natitirang ilang duwende, wala nang pagpipilian kundi isakripisyo ang aming mga buhay para mapigilan sila. Sa ganitong takbo, babagsak ang tore. Ano ang maaari naming gawin? May bigla namang napansin si Iris na kakaiba gamit ang Witch's Eye. Sinabi nito na ano ang tunog na iyon. Huwag niyong sabihin na may bagong mga halimaw ang dumating. May isang nilalang ang kumausap kay Iris gamit ang Witch's Eye, at sinabi nito sa kanya na pakiusap, bigyan mo ako ng ulat tungkol sa sitwasyon. Ano ang nangyayari? Nasaan din ang espada? Hindi inasahan ni Iris ang kanyang nakita, at gulat na gulat ito. Ipinakita na ang nilalang na kumausap kay Iris ay si Finn, kung saan kinuha niya ang espada ni Will na nakasaksak sa sahig, at tinanong muli si Iris na nasaan ang espada ngayon. Dito na natatapos ang Chapter 26 ng Wisteria Wand and Sword. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.